It's me, Marky. Oh guys, ito. Meron tayo hindi napag-vlog. So, happy Canada Day. Ngayon, July 1st, Canada Day. Holiday ngayon. So, sakto wala akong pasok. Sayang. Gala-gala muna tayo. So, ito, nung June 12, at least kahit paano, pagpasa na ako, naka-apply na ako ng bagong work permit. So, binigyan ako ng IRCC ng 1 year extension till next year. Until mabasa yung decision nila sa work permit ko. Confident naman ako na ma-approve yun na 3 years kasi nga nagpalit na rin ako ng position from bakery supervisor. So, isa yun sa mga kailangan. Tapos high wage lamia ako, high wage. So, hopefully, maging maayos yun 3 years na yun. Kumbaga, malaking bagay yun sa akin. Kung maayos yun, next year makapag-bakasyon. Kasi magpa 4 years na akong dinawin ng Pilipinas. So, yung sa PR ko naman, so yung, as of now, hindi ko naiisip. As long na may na ako, nakapasa naman ako sa express entry, tsaka sa Alberta Provincial Nominee. Ang problema nga lang, hindi na priority sector ngayon yung baker. Tapos yung express entry ko, medyo mababa yung score ko kasi tinanggal lang na yung points sa Lamia. 50 points yun. Yung edad ko, 43, sabi ko nga, 15 points, imagine 15 points lang yun out of 100. Kasi nga, pag bata ka rin, pag nag-apply ka medyo bata-bata pa, mataas yung score mo. Yung points mo pala. Tapos pag next year, pag 44 ako, nasa na lang siguro, 10 points na lang yun. Tapos 5 points, tapos 46 mo, wala na. So yun talaga, ang hirap din talaga. So, pasa lang ako doon. Sa Alberta naman, Alberta Advantage, nakapasa na rin ang provincial nominee doon. Problema naman, sabi ko, hindi priority sector yung baker. Siyempre, hopeful pa rin ako na magkaroon ng general draw para sa amin. So, ako naman, okay naman lahat ng requirements ko. Educational assessment ko, okay naman. Kumbaga, yung 4 years course ko sa Pilipinas, bachelor's degree dito, ganun din, 4 years course. Self-tip ko, okay naman yung self-tip ko. Next year, mag-exam ba ito ng self-tip kasi expired na. So, exam lang ako para ready na. So, lahat ng requirements ko ready, papasa na lang. Ang na lang talaga mabunot. So, yun na lang, kumbaga, right now, hindi ko na iniisip kasi talagang hirap eh. Kumbaga, sige nang bahala doon. Lagi ko pinagdarasal yung kay God na, God, kayo bahala po sa akin. Sa akin, kasi syempre may plano rin ako sa pamilya ko. Kung ano po ibigay nyo, tatanggapin ko. Kumbaga, kung di ako maging successful dito, marami doon ba yung babalik ng barko. So, pero syempre, maging maayos sana. Syempre, yung sacrifice ko rito, yung pagiging isa lang ako dito sa Canada. So, ganun talaga. Sabi ko nga kung di ko Pero ngayon, priority ko muna yung work permit ko na 3 years. After that, kung ano yung mangyari sa PR application. Which is, positive ako magbunot yun kasi medyo lang naman, critical lang naman ata until 2027, 2020, 2026. So, kung maprobahan yung 3 years ko, 2028, so meron pa. Yun yung ko doon. O kaya, kung bago mag-expire yung permit ko, naman sana, hindi pa ako PR, try ko mga ibang trabaho sa sector. Ganun talaga. Kumbaga, hindi easy ang PR dito. Unlike before. Unlike before, dito sa Alberta, provincial nominee dito, kung mag-apply ka, first come, first serve. Kumbaga, pag nagpasa ka na ngayon, antayin mo na lang kasi i-ano lang nila yan, i-evaluate na, hindi. Draw system. So, every province dito talagang mahirap na yung apply ng PR. Sabi ko, unless kung nasa priority sector ka, sa express entry, kung mataas ang points mo, syempre, ang factor nun, maraming factor dito ka nag-aral, age mo, yung age mo, tapos kung may kamag-anak ka, may points yan. So, ito lang, kumbaga, chill lang muna, enjoy, walang sad, naiis ko lang family ko, yun lang, ganun lang dito talaga sa Alberta. Sabi ko, kung pala rin talagang dito sa Canada, kung hindi okay lang, kumbaga, kung anong para sa akin, kaya ipon, yun lang ko doon sa Canada. So now, sana lumabas na agad yung work permit ko na 3 years sana. Pero sabi nga amo ko, confident yun na 3 years kasi nga, na bigyan naman nila lahat ng requirements na kailangan. Okay guys, alis muna ako. Bye-bye.